Network Entertainment. Nag-trail kami sa Itogon. Benguet. Yes, Okay. 90% of the route, puro bangin. And umabot kami Grabe. na, nagpalipas kami ng gabi kasi hindi na kami pwedeng umandar ng gabi dahil puro bangin. Nahulog ako sa bangin twice noon eh. Huh? Mm. What's going on mga katunay? Welcome to another episode of Tunay na Rider. At sa episode na to, pag-uusapan natin yung ilan lang naman sa mga pinakamalalakas na lady riders sa Pilipinas. Dahil itong episode ng Tunay na Rider na ito, we put the spotlight on two of the strongest lady riders in the country. Women who ride beyond limits. And with us in the show, pakilala ka naman. Hi, I'm Jamily Torres. Hi, I'm Des Buncho. Alam mo, we've been trying to get And them. we are the Tunay na Riders. We've been trying to Ang seryoso nyo. We've been trying to get them on the show para Women's Month, 'di ba? Tatlong buwan na yata tayo nangungulit sa kanila. Eh, ito yung problema. Sila talaga yung tunay na rider. Laging nagra-ride. Lagi na sa biyahe. Kaya na-push na punta sa araw na to itong guesting nila. Anyway, ma-introhan ko lang no kasi tipid mag-intro yung dalawa eh. Si Gemily ay naka 9 times na mag-Philippine Loop with certificate. Tapos umisa pa siya na wala lang, puro side trip pero Philippine Loop pa rin yung hindi na siya nag-bother kumuha ng certificate. So in total, that's 10 and more kukwentuhan tayo ni Gemily. Si Des naman, kung eto puro kalye, off-road naman to, no? Yes. Kung saan-saan din. Alam mo, yun yung Superbike. si Des. Ano yun eh? Dinadala niya yung mga motor na hindi dapat dinadala sa off-road. Mismo. Sa off-road, na pinapanood ko yung mga vlog niya eh. Kung saan-saan siya umaabot eh. Sa gitna ng ilog, doon kumakain. Di ba scooter? Ano nga yun? Yung Suzuki na yun? Sky Drive, crossover. Tignan mo, nag-river crossing yung Ako Skydrive. yung Desert X ko hanggang Starbucks lang yung dinadala eh. Kwentuhan nyo kami guys. Why bakit solo parate? At bakit sobrang layo ng mga trip nyo? Sino mauna? Ikaw, Des. Sige. Actually, ako hindi malayo. And dahil solo trip ako na off-road. Sorry. Lapit You daw have to ng- put the mic super close to your mouth. Yeah. Kasi hindi inalagaan ni Ivan yung mic. So medyo mahina na yung pickup eh. Ayan. Ako yung biniblame kanina eh. Pero sa totoo lang si Ivan may kasalanan Inuupuan mo niya. daw kasi. Okay, go ahead, Des. Noon mataba pa si Ivan, inuupuan niya talaga yung mic eh. Go ahead. Hindi na ako, kasi since nag-solo ride ako sa off-road, hindi talaga super layo. And I make sure I tell my partner or sino man kung saan ako pupunta. Yung guardian kasi, mo. Hindi, kasi you can never tell, baka mahulog ako sa bangin eh. Or something. At least, familiar ako sa location and may mga tao, may population kahit papano. And wala. Bakit? Nakakarating ka ba dati sa mga wala ng population talaga? Marami sa mga rural areas talaga. Na meron, pero sobrang babiyahe ka pa ng ilang kilometers just to hear someone na nagsasalita or makakita ng bahay. Parang ganun. Hindi talaga ako nagso-solo ride ever. Na-discover ko lang siya lately. Kasi nga, di ba, usually pag babae, hindi pwedeng mag-isa. Kailangan inaalagaan. But then, eventually, siguro, nung nag-level up na rin yung skill ko, na wanted peace. Peace. May Peace gumugulo of ba mind. sa'yo? Hindi na. Nakatulong Si Marvin. The more na nakapag-solo ko, parang, the more na I got to know myself. Parang ganun. Kung saan lang yung limitations ko, ganyan. Kasi, and mas nakakapag-shoot ako. Walang bother. Walang nanggugulo. nagmamadali, umuwi. Walang hinihintay. Tsaka hindi ako nahihiya na, magsiset up lang ako ng tripod dito, ganyan. Kasi lahat ng mga videos mo that I watch, no, sobra kang chill.
Which hindi ko akalain na kasi feeling ko buncho ka eh. Di ba? Hindi ganun dapat yung ride mo eh. Pero parang relax ako, nandito tayo. Uy, hindi pa tayo nakadaan dito. Balita ko may restaurant dito sa parang sobra kang relax kung mag-isa ka. Pero feeling ko pag may kasama ka, katulad ni Gemily, feeling ko iba yung vibe. Speaking of Gemily, ikaw naman, Gem, bakit mo naisipang, well, for the others, makaisang Philippine loop, di ba pinagyayabang na nila na, ay, Philippine looper ako eh, ba't ikaw nakasyam ka? Well, 10. Hindi, actually yung sa akin, parang naging stress reliever ko siya sa work ko. Tapos at the same time, na-enjoy ko talaga yung nakikita ko yung, di ba, nung elementary, anong tawag doon, civic kultura. So parang hinahanap ko, ay dito pala yun, katulad sa Ilocos Norte, ay dito pala yun kay Josefa Llanes Coda. So parang yun yung medyo exciting part sa akin. So parang, tapos medyo, minsan gusto ko talaga nakakita ng ibang tao sa ibang lugar. Yung mga hindi ko naiintindihan na, lingwahe, ano daw yun? Mga ganon. So parang, na-enjoy ko siya. So yun talaga yung naging outlet ba. Parang ayoko nang itanong kung ano yung work na ano niya. Actually, like, what kind of job allows you to do Diba? 10 loops? Sobrang stressful nung work niya. One is, what kind of job allows... reliever ko Wait, lang. sandali. Baka stressful yung trabaho niya. Kasi madalas siya naglo-loop. Pwede ba namin malaman? Pwede ba namin may tanong? Actually, licensed pharmacist. So, ang trabaho ko not sa butika or sa planta. Pero yung nagpo-formulate ng gamot. So, yun. Medyo, yung mga pang-magic namin, medyo nasa ko. So, yun. Kaya talagang magaling siya stressful. memorize. Numbers. Hindi lang numbers, lahat ng detalye. Detail-oriented. Scientist. Oh. Wait, panahon ko, which I've been riding for a long time, noon naglo-loop kami, wala naman certificate. I mean, parang... Yes. Pero nakailang ka na ba? medyo marami ng loop eh. Like kasama ko si Toto. Naglo-loop kami na wala ngang Waze, wala ngang GPS. Si Toto lang yung Waze namin eh. So, Si Coach Toto. how does the certificate thing work? At saka kung yung curious din ako doon, sino yung nagbibigay? Paano na-validate? Parang baka yung international license lang yun. Parang para kumita lang, di ba? Hindi, actually, meron pong organization which is the Adventure Team Philippines. So, sila yung organizer ng Philippine Loop Adventure Tour. So, bali, magre-register ka sa kanila with a certain fee. Then, meron silang bibigay na checkpoints. And then, you have to, the checkpoints, mag-fill up ka doon picture, odometer. So, yun, ikutin mo yung buong Pilipinas with a certain checkpoints. Ito ba yung yung mga partnered with Petron? Before, alam ko partner with Petron sila. But now, I'm not sure po. Hindi yung mga checkpoint parang yan eh, 'di ba mga certain gasoline. Dati. Pero ngayon kasi parang ang naalala ko na lang is more on, checkpoint sa Batangas Port. Any port for Visayas and Mindanao teka lang. Ang naalala ko yung checkpoint, if I'm not mistaken, na medyo kabisado ko lang ng konti. So, syempre from my bahay, start ko, Subic, Alaminos, Atok. Atok or Tinok, mamili ka lang doon. So, ba't pa ako mag-Tinok? Pwede naman Atok. So, Atok na lang, labas ka ng Lawag, Apari, Baler, balik Marikina. Then, for Visayas and Mindanao, Batangas, Calapan, Katiklan. Tapos, from Katiklan, labas ka ng Dumangas. And then, Bacolod. Ang lupit, memoryadong memoryado. Teka. Bago Teka lang, mo hindi ba i-recite yung Ganyan buong siya. handbook. Pinas, Sorry. no? Baka i-recite na yung buong handbook eh. Invite kaya natin yung mga yun. Yun nga eh. Kasi Si Francis. it's kinda like what the long riders do for FJ. Right? They create the route and then yun, magbibigay ng GPS or what the Loop PH guys do for when they do a certain loop, no? But ito, ginawa nila para sa buong Pilipinas. Yeah. They plotted a route na, umikot na sila doon, and I guess may mga, pwede ka, may makita ka dito, ganon, no? At saka di ba yung ATP hindi lang motor ang sinucertify nila? Actually, pwede ka rin mag-loop ng nakakotse. Kaya meron din ako dating parang nag-mentor na ako, isang family sila. So si daddy, naka-Harley, then yung misis niya and the kids and the dog,
naka-Fortuner. So parang yun, taga Pampanga sila. So meron din isa naman, naka-family din, naka-pick up din. So yun, kung gusto nyo at may partner at may family, kasi dinidiin nung kaibigan ko kanina na meron siyang pinagpapaalaman. Partner. Oy. Oo, kasi may partner Sandali. siya. Mamaya Nasaktan ako pag-usapan dun ng natin. konti. Partner, Parang maganda mag-jet ski paikot, no? Scarborough Shoal yung pupuntahan mo dapat pag naka-jet ski ka. Anyway. Okay, so the loop is really a checkpoint by ATP and sila yung gumawa. But Apo. I mean, marami naman naglo-loop na hindi dumaan sa ganun, no? Yes, meron namang, for example, may iba rin mga rider na nag-Philippine Loop na hindi nag-register. So, depende sa kanila kung gusto nila mag-register or what. Yung naglalakad. After ano nga eh. Oo, after, yung naglalakad. After 9 times, ayaw niya na magpa-register. Oo nga, di ba yung pansampu mo? Wag na natin. Hindi, teka lang. Narealize Naniwala nila naman yung mga pwede tao na- sa akin na pwede ginawa naman ko, pala. diba? Teka, Gemily, yung yung naglalakad si Ferdinand de la Merced, registered ba siya? Actually, ang sabi sa ng admin, hindi daw po nag-register. Oh my God, okay. But I have to, actually, naging friends ko na rin. Yung last year is yung mag-asawa na may dalang kariton. Actually, maganda rin yun. And then the other is yung dalawa rin na naglakad, mag-best friend sila. Yung isa doon, dati na siyang nag-Philippine Loop. Siya yung kauna-una nagbisikleta naman. Then niyaya niya yung friend niya, walk and run sila. 50 to 60 kilometers a day ang target nila. Ako rin sa kanila. Kaya medyo kabisado ko yung nila. So walk and run sila. 50 to 60 kilometers a day. Okay, so I'm sure like Des, you've gone around the Philippines also. Imposible Yeah, na pero hindi ako registered. Oo, yun nga eh. So hindi ka registered. Okay, so hindi ka pa nag-loop na may certificate. Wala. Okay. Before Di ko, forward. di ko nga alam na may ganun pala eh. Ako rin actually. Curious ako. Sa inyong dalawa, ano yung mga pinakamatagal nyong saddle time? Kasi looking at your accolades, malalayo eh. Ano ba yan? Installment ride ba yan o talagang dire-diretso? Sa akin kasi po, pag Visayas, Mindanao, talagang, parang may work kasi ko, di ba? So parang, kailangan ko mawala lang ng Luzon would be maximum of 10 to 12 days. Yun nga eh. So yun na yung Visayas at Mindanao ko. So baliwan na yun. For example, alis ako Marikina. Taga Marikina ako. Kailangan insider ang tulog ko, Capiz or Iloilo. Kung kaya ko pa, igapang ko yan ng Bacolod, gagawin ko. So usually gano'n naman. Pag umalis ako, Hinahabol mo talaga yung leave mo eh, di ba? Opo. So parang, doon ako magaling. Doon ako magaling. 19 days. So ginawa namin figure 8 eh. 6,600 kilometers. After that, pagbalik ko, wala na akong trabaho. Sabi ko, hindi ko na pwede ulitin to. Nakapag-loop ka naman. O ikaw, yung pinakamatagal na days on the saddle. Actually, hindi. Wala akong dyan, award. Kasi antukin ako. And I really like to be, to ride rested. Hindi ko kaya na nag-ride ng puyat. Kaya yung Ironman ko parang 2 beses lang akong sumali. Ayoko na talaga. Kasi hindi ko kaya. Ang tuloy-tuloy na ride. Kasi usually, ako sa trail, laging baba ng baba. Mag-hatakan, ganyan. Pahinga, may falls, ganyan, may ilog. Pero hindi ako, sobrang amazed ako sa mga girls na kayang-kayang. Ito, yan, si tropa mo. Gemily. Also, I have another friend, si Tetrayos. Delson. Grabe. Hardcore Na rin yun. partner ko siya before sa Ironman. Nagbe-beg na ako sa kanya, tumigil naman tayo. Sabi niya, hindi pwede. Pag tumigil tayo, mararamdaman mo may pagod. Okay. So, pang 4 checkpoint kami, nagpahinga. Bago, 2 more checkpoints before finish line. May mga taong ganun talaga, no? Yung nagpapabuhay sa kanila, adrenaline. Yes. At saka kalokohan. Kasi sabi nila, the more na pag nag-rest ka, the more na parang mawawala yung Momentum, ganun mo. ba? Oo, parang ganun. Mafe-feel mo yung antok mo, mafe-feel mo yung pagod mo, parang ganun. Yun ang sabi ni Ted. Matulog ka bang nagra-ride? Pikit ka konti. Nakatulog ako. Actually, noon nag-cannonball kami ni Jay Tarok, di ba? Yung group of 10. Nakatulog yun sa motor. And then he went off the road. At buti na lang, hindi bangin. Wow. Oo. So ano talaga, delikado talaga yun.
Yeah. Ikaw, anong sikreto mo para tumagal ka ng ganon? Isip Marikina to Capiz, grabe yun, ha? Oo, Malapit parang lang Nako, siya, sandali. parang- Usapan ba natin Pharmacist to eh. sikreto? So marami siyang alam na AIDS Sa eh. mga pantulo. Hindi, parang ano lang siya. Kasi kapag ni-straight mo, alas kami. Katulad nung nakaraan, nakaplanado na sa utak ko yung time ng alas namin. So, sakto yun. Kailangan darating kami before that time. So, pag sinabi ko, yun yung rule. Yun na talaga siya. So, pag sinabi ko kailangan dinner time or 7 to 8 p.m., nandun na ako sa lugar na yun. Nandun talaga ako. So, may ganun lang talaga siguro na ano. Okay. Pag-usapan natin anong sikreto Para gising. para gising na gising. May tip ka ba, Bak? Nako, may mga narinig na ako mga tips sa mga ibang rider na hindi natin pwede banggitin on air eh. At saka sa tip ng mga driver ng truck. Oo. Hindi, wag yun. Other rides, kasi na-interview kita dati sa news. Yes. Oo. May mga baon-baon ka nun na mga trophy mo. Yes. Kwentuhan mo naman kami tungkol dyan sa mga may hirap na ride na. Nahirapan ka nga ba dun? Parang di naman. Ano po, tawag dito parang naging challenge siya. Kasi yung meron akong actually ATPI din, Adventure Team Philippines din yung organizer. Meron silang Cordillera by levels. So that's level 1, level 2 hanggang actually level 7 na daw ngayon. But dati kasi way back noon, parang hindi ka pwedeng mag-jump. Kailangan matapos mo muna si level 1 bago ka maging level 2. So merong mga ganun na parang kailangan talaga matapos ko muna yung isang level. So, yun. Ano yun? Nahirapan ako doon kasi scooter lang din yung dala ko. Tapos way back nung unang panahon naman, hindi pa uso si Waze eh. Oo. So wala namang ganun dati. So talaga may dala pa ako dating old school na mapa. Oh. Alam mo yun? Kasi nag-start ako mag-Baliwan ride. That was 2019. So iba pa kalsada noon compare mo ngayon. Kumbaga noon. Ang sakit mo magsalita. Ay, sorry po. Para Parang noong 2019. Oo nga, di namin alam yan. Hindi, di ba? Parang compare naman doon sa kalsada. Kasi kung pupunta tayo ngayon sa kahit sa Mount Kilang na lang, medyo Dumami na ba simentado ngayon? medyo compare dati na talagang pag Oo. nung dati ko sa Mount Timbak, nung nag-stop na ako, umiiyak na ako doon. Sabi ng local, saan ka galing? Saan yung mga bundok Diyan na yan, lang Jem? po. Di ko alam yan. When we were going up to Marilake, hindi pa concrete yun. Ay, same. So, hanggang Martesim lang and then ano na. Question, anong taon ka unang nagmarilake, Iba? I would say maybe 2001, mga 2002. Ako 2009. Ikaw, Bak? Anong? 2003 siguro. Grabe, ibang iba ba yung tsura ng marilake nun, malamang? Oo. Ako, Dati nga, pa Baguio, rough road eh. Baler. Iba na yung Baler. Inabutan ko dati yung May river sementado. crossing pa going up to Baler. Noong unang Baler namin. Yung sa may arko ng Infanta, naalala nyo dati, putol pa yung marilake doon. Bago ako makarating i-Jariel, mag-offroad ka muna. Yan, okay. Dati Cubao nga. nga, walang asfalto sa Cubao noon. Eh. Talibot Bundok yun dati eh. Mount Sinai dati. Yan yung challenge doon, Jem. Walang... How about you, Des? Yung mga mahihirap na ride mo, I think nagpapahirap sa'yo kasi yung motor eh. Ano nga ba? Anong pinakamahirap na off-road ride mo? Yung nag-trail kami sa Itogon. Benguet. Yes, Okay. 90% of the route, puro bangin. And umabot kami Grabe. na, nagpalipas kami ng gabi kasi hindi na kami pwedeng umandar ng gabi dahil puro bangin. Nahulog ako sa bangin twice noon eh. Huh? Actually, hindi namin, Iba ng ride ng Bunsyo eh. Iba talaga. akala ko mga pine trees, ganyan. Tagulat ako, doon kami dinala sa loob talaga ng Itogon na daanan lang ng tao and mga bisikleta lang ang kaya. So, yung mga single track na yun, nagko-collapse yung lupa. Kaya may mga... Sa bigat ng motor. Hindi, tsaka, hindi rin siya kasi nadadaanan. So, hindi siya solid. So, yun yung isa sa mga pinakamahirap ko na ride. Actually, mga ride ko na nasa stranded sa bundok, yun yung mga mahirap talaga. It's not because of mahirap, minsan may technical problems lang, ganyan. Minsan, madalas. Yun ang ayaw ko sumama sa mga ganun klaseng ride eh. Yung gusto kong ride, yung mga planado. Di ba? Okay lang mahaba, pero May alam mo, itinerary. may darating ka doon sa lugar, hindi ka parang, putang,
paano tayo makaka-uwi nito? Saan matutulog? Yung mga kwento na 1 a.m., 2 a.m. na humahanap ng tulong, yung mga ganon. Ayoko ng ganon klaseng ride. Oo. Yung airpat mo, balita ko siya yung yung na una't huling nagmotor papuntang anong bundok nga yun? Pulag. Sila nila Tito Kaloy. Yan. Tapos ikaw pala may ganong mga kwento ka rin, pambihira yung... PI talaga yung dad nito eh. Sila yung nang bubutas ng lahat ng mga kilalang trail eh. Oh, teka lang. Pinag-uusapan natin yung mga ride nyo na solo. Pero kayong dalawa bilang magtropa, di ba umaalis din kayo na magkasama kayo? Actually, yun. Kalye ba yan o nag-ride lang off-road? kami. Ano yung meet cute nyo? Yun. Sabihin ko yung totoo. Ano yung meet cute? Kasi na nga Paano dahil kayo pharmacist nagsama? siya, Oh. sa kanya ako nag-inquire about Adventurok. Okay. Dapat may Adventurok episode na tayo. Kaya kami naging close dahil Mga- doon. Yung Mamaya mga- tatawag rin. Mamaya off-air. Magbigay ka rin ng tips sa akin. Yung guest natin, 4 lahat kasya dito. Payat. Anong meron dun sa sa kwentong Adventurok? Yun, actually, acquaintance ko lang talaga si Gemily. Kilala ko siya na looper. And hindi naman kasi kami nagko-cross ng path dahil ako off-road, siya road. But then, kilala din siya na pharmacist. So, nag-inquire din ako sa kanya, paano bang ginagawa? Ba't pumapait yung mga tao? Ganyan. So, Ang laki-laki ng na-curious ako. ginagastos ng mga tao para buwasan yung weight ng motor. Diba? Na syempre, yung ikaw rin. Yes. Health yun. Oo. Minsan, di ba, yung bolts lang, magkano, Oo. ilang grams lang yung Titanium mababawas. bolts, mga ganon. Yun. Tapos, eventually, naging close kami dahil nagmamonitor kami ng each other's progress, ganyan. Tapos, yun, sabi niya, sa pagbigyan ko daw siya sa birthday. We should niya. actually do joking aside, we should actually do, and I'm not the right person to lead this, maybe Buck. Kasi weekly nag-gym yan, mga ganon, and weekly nagte-training with motorcycling specifically in mind. We should actually do baka we can have you guys again. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. And let's talk about health and riding and how that can improve your riding. And safety as well, di ba? Yes, sir. Yun, balik lang ako dun sa question kanina. Sige. yung ride nyo together, kwentuhan nyo kami, saan kayo nakakarating pag kayong dalawa ang magkasama? Curious ako, kalye ba? Off-road ba? Hindi, ito lang talaga yung Nabubudol major. mo ba siya? Hindi Binubudol pa. niya ako. Hindi pa. Iyak mo na ba to? Hindi ko pa ako Kasi yung mga nakakabawi sa galing kanya. bunso, Hindi pa siya nakakabawi diba? sa akin. Mga tropa nito, nagpapaiyak ng rider eh. Hindi, wag naman sana. Kasi sabi niya sa akin, nung pag-uwi namin, hinatid ko siya noon. Sabi niya, ako naman na mag-invite sa'yo. Sabi niya. Saan yung recent trip? Parang may nakita akong post nyo Catanduanes. Yun, long ride yun. So parang for me, sa kanya easy. Kasi 12 hours na tuloy-tuloy from Marikina to Albay. Galing pa akong work nun. Oo. Sila sanay. Ako hindi. So parang ako niready ko talaga yung sarili Tabako ko. ang... Tabako Port. Tabako Tabako Port. Port, di ba? Anong mga motor nyo niyan? Catanduanes. Surprisingly, ang ganda. Ang ganda maganda. talaga. Yes. Si Jansik, twice ko na nakasama mag-loop sa Catanduanes yan. Ganda doon. Di ba taga doon si Cesar? Oo, taga ron. Si Boss Cesar. Si yung tatay ni Ma'am Joy. Gobernador dati doon. Yun. Kwentuhan nyo kami. Bakit Catanduanes of all places? Kasi mahal ang secure. Ganun Hindi, ba? actually, meron kasi akong follower, parang 3 years na siya nagchat sa akin na, daan ka naman. Kasi nung last na nagkatanduanes ako, parang hanggang Virac lang. Parang sabi ko, nothing special dito sa Capital. island. Medyo ganun yung naging idea ko nun. Pero kasi usually, pag nag-island ako, humahanap ako ng negosyo showcase. So parang, dati nagkaroon ako sa Palawan ng sideline ng work, parang ganun. So, ngayon, itong Catanduanes, parang tagal na nagchat sa akin nung follower ko na yun na dalaw naman ako. So parang sabi ko sa kanya, dare ko sa kanya nun, pag pumayat tayo next year, sa birthday ko, mag-beach tayo. So, yun yung dare. So, sakto naman, medyo
Marami naman beach na malapit sa atin. Oo nga. May Batangas, di ba? May Rojas Si Boulevard. Gemini yun. Roas Boulevard. Si Gemini naging Yun ang short ride eh. ganun talaga po ako mag-ride, mag-invite. Parang gusto ko something special, something new. Memorable. Tapos yun nga po, at the same time na magkasama kami, parang doon kami nagkakulitan talaga. Tapos yung mga kalokohan namin. Then yung nakita niya kung paano ko, kumbaga may mga friends na nagwe-wait sa akin na hindi ko naman kilala, may pakain pa sa amin. Ano yung mga motor dala nyo? Ako po ADV 160 Honda. Ako Okay. V-Strom 250. Kahit dun sa mga Parang loop. mas gusto ko sumama sa kanila kesa kila long rider. Diba? Kasi parang may challenge pa sa kanila. Parang maghanap tayo ng pagkain. Ito, Oo, feeling ko, mas may challenge handa yun. na, di ba? Pagdating Ready nyo na po, doon. medyo. May subscriber na naghihintay. At saka sa kanila, medyo. nag-GS 1250. Ako, okay ako sa Twice kami scooter. nakalibre ng accommodation because of Gemini. Mga Mas tropa sumama sa niya, inyo? mga follower niya. Parang mas masaya sumama sa Oo, kanila. mas okay doon. Pwede tayo dalhin ko yung Honda Helix. Di ba? Mukhang masarap pagkain. Oo. Okay teka- lang, sama mo kami Sure next po, time. next time set po natin. Saan nyo pong gustong island? Bicol. Wag naman Catanduanes. Bicol Sige po, pwede. Bicol. Sige, game. Na small bike. Okay ako doon. Masbate. Masbate? Cowboy Pwede Festival. rin po. Sa Cowboy, Cowboy festival. Festival. Nakarating ka na dun. Oo. Meron. Rodeo Festival. Parang Alam mas ko- tempted ako ngayon sa mga ganitong klaseng ride, ah. Ay, ako ang gusto kong puntahan talaga yung sa Nueva Ecija, yung may karera ng mga drag race ng mga kalabaw. Huh? Oo, meron Dra- yan. Drag race ng kalabaw. Hanapin nyo. Okay. Honestly, we've had all of these people who do long rides and they're all like macho. Mayroong mga Ducati, Oo. BMW. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, Never tigilan nyo ako. na yung mga pagmumotor nyo na yan. Never ako na masyadong na-entice sa mga adventures nila. Ang Ngayon lang ako na parang, uy, Ang Kasi totoong mahal ang ano, gas. ang pwede totoong mag-ATV, adventure. pwede mag yung- 250cc. Yes. Parang, Actually, Ang mas masarap pag definition mas naman maliit. kasi, iba, ang definition naman kasi ng adventure, yung libreng accommodation. Libreng may kain. pagkain. Hindi tayo umiiyak sa bundok. Di ba? Yun ang adventure. Takadang. Pucha. Takadang, kalye lang naman yun eh. Question. Diba? Or yung magkano yung ginastos sa, Oh. 50,000. sa airfare, Shipping, sa magkano yung shipping. ginastos sa setup ng motor, di ba? Teka lang, curious Parang ako. mas okay yung gawa nila. At least may pagkain. Yan ang tunay na rider. Oy, teka lang, tanong natin. Factor ba kung bakit small bikes lang yung presyo ng fuel currently? Na- Big bike ba dapat yan kung hindi, Hindi naman. Actually, Hindi, small talaga yung saka wala sinabi ko. namang expressway na dadaanan. And Bagay, yun nga then sinasabi niya. since season na mataas yung gasolina, few lang yung bumabiyahe, kaya naging maayos lang din yung ano namin. Walang traffic. Siguro ang ganda ng MacArthur ngayon. Oo. Yun ang pinakaparusa di ba? Yung truck tsaka lubak. Oo. Ikaw, Thank Gemily, you, Trump. yung Gemily, yung mga Philippine loop mo, big bike ba yan? HG1, O- Meron din ako small meron din akong malaki. So, syempre sa Halo. Philippine Loop, parang mas nasuggest ko, medyo pang expressway na ng konti yung gamitin. Kasi pagdating mo sa ibang part sa Visayas and Mindanao, so yung susunod na checkpoint mo, layo pa eh. So, Parang di ba? You work with a scooter brand, Kimco? Yes, Yung mga Kimco. big scooter nila ginagamit Apo. mo. Oh, exciting. Oh, ganda yung AK na yun. Yun. nagamit ko rin yung AK550 nila before. Nung naalala mo ba? Honestly, the only time, so dati nagko-commute ako, dala ko yung GS12. Mm. Diba? Marikina hanggang Makati, bumigay yung clutch. The only time na sulit ko talaga yung GS was on like yung 19 days na pangmalayuan talaga. But anything else aside, because ang sarap talaga ng GS sa mga ganong klaseng ride. Sobrang comfy, perfect, you feel confident. But anything short of a 10-day ride, it is way too much bike. I'll tell you what, quick story about my former AK550. Nung bago ko siya bilhin, ang pinanood kong review, 3. Si Zach Lucero, syempre, makina. Zach never says anything bad about a bike eh. Oh, pero- Yung chinelas lang yung pinapasok, okay na, bilhin mo na. Sagi ko Diba? kaya chinelas. Yun lang naman. Hindi, yung pangalawang review na pinanood ko, yung
kanya, yung ano, tsaka kay Miss Teki. Oh, yun ito, yung tunay na review talaga yun. Kasi ginamit niya. Dun ko Si na... Zach umiikot lang doon sa bahay niya sa Paranaque. And then pupunta sa basketball court. Pipicturean niya lang doon sa may gate. And then, uy, gumana yung brakes. Uy, okay. Diba? Ako, ang sukatan ko noon kung ba't ko kinuha yung AK kasi taga-Tagaytay ako noon. I'm a journalist who goes around everywhere. Kailangan ko lang kasya yung laptop dun sa seat. Ayoko nang nagta-top box or saddle. Yung mga panniers. Yun, yung criteria na yun, tas nakaka-expressway, walang cambio. Goods. So, good choice kung ganun yung pang-loop mo. And for you, bakit mo naman naiisipang i-offroad yung yung mga hindi pa pang-offroad talaga? Ay, yung scooter ko, actually, kaya ako siya pinang-offroad. Una, dahil magaang siya. If may case na matumba or kaya kong buhatin. Unlike kung magsusolo ko na lang ka-big bike, baka hindi na ako makauwi. Hindi ba nagkakaproblema like yung mag-slide yung CVT pag sobrang hirap na yung Dahil nga... Paano mag-river crossing kung may CVT? Oh, yun nga di ba? Dahil nga siguro nagtitrail ako, nasanay na ako. And pagka nag-slide na siya, alam ko, patutuin ko lang konti, okay na ulit. At saka kompleto naman siya ng mga parts eh. Tsaka pag pumunta ka sa mga sa mga liblib na lugar, gulat ka yung mga motor ng mga tao doon. XRM, mga ganun, di ba? No, but why not? I mean, I get Mio. XRM. I get an XRM. I get a Raider or a... Wave. Mio, meron. Pero yung Mio, yung mga ganun, ang baba, magbo-bottom yun eh. Marami doon nagtitrip sa kanila yung mga Thai setup. Yung XRM, ang ganda ng mga off-road setup ng XRM eh. Tapos, pag luluwas sila ng kabihasnan, pupunta ng bayan, di ba? Nakasetup yung mga mags nila, yung mga maninipis. Doon sa last na ilog, doon sila magwa-washing para makintab. PG1. Yan, PG1. Yun, okay. Dinala ko dati yung kinover ko for the news yung Mapanuepe. Di ba parang fine sand doon? Ash actually. Nabalahaw yung AK. Tapos yung mga lokal pinagtitripan ako. Yung mga naka-XRM na payat yung gulong. Kuya, karera. Tapos sila, wala lang. Dumadaan lang. Ako, nag-aahon ako ng motor ko mag-isa. Ako seryoso, ayaw ko na sumama sa mga big bike medic na mga ride. Mga sila jack. Ayaw ko na mga ganon. Yari ka doon. Kasama ako kay Des at kay Gemily. Yun ang ride na gusto ko. Yung utol mo si Jack, sumasama ba sa iyo yun? Maglagalag sa bundok? Before kasi- Magbe-Vespa, kawawa yung Vespa niya. Mas mas off-road ako sa kanya. Pag niyayaya ko siya mag-trail, umiiyak siya eh. Ganon. Uy, kasama kayo nung Ano ba yun? Di mo pinunta natin. Kinapuin. Kinapuin. Yun. Yun. For training niya for FJ. Bihira siya mag-off-road eh. Parang yung passion wala pa doon. Pero ngayon, I feel na dahil nga nag-FJ na siya, nagugustuhan niya na rin. Kinikwento niya yung last episode, muntik na siya umiiyak kasi sila King at saka sino pa yung isang kasama niya sa team? Yung Jay. malakas daw, yung Jay. Oo, ang daming mga, uy, daan ka dito, itong gagawin mo, sandali. Diba? Quiet. And then sabi niya, uy, yung pag umiyak yan, mas lalo tayo may Yung partner mo si Marvin. tuloy-tuloy yung niya, no? The minute, I feel, ayaw ko nang umabot ng point na ganyan. Well, so never kayo dumaan ng mga point na ayoko Ba't ko ba ginagawa to? Before, nung simula, when I was starting trail. No, pero sa mga ride nyo with Gemily, wala. Wala. Hindi, siguro yun lang. Nung first day namin, second day, parang kasi nag-enjoy tayo mag-beach noon sa Puraran. Tapos sabi ko sa map ko, sabi niya, mag-sunset tayo dito. Pero at the back of my mind, shit, puro kurbadang malalalim to. So yun, Santa Cruz ba yung night dinaanan ride nyo? namin, yes, from the Puraran paakyat, target ko, sleeping would be Pandan. Pandan. So like parang, tapos may procession, so parang nadilim na. Yung dyan sa Catanduanes, Mga horror iba. story pa ako. Pag umabot na ng gabi, ayoko na. Gusto ko nandun na ako sa Ay, Alam mo, mas nakakatakot dun sa Catanduanes pag gabi. May aswang? Yung grupo ng kambing biglang tumatawid o kaya baka. Yung mga yun, pag inabot ka nun, naku po. Babanggay mo The baka. worst, ayoko na. Pag umabot na ng gabi, gusto ko may dinner na, di ba? Oh. Okay lang, Aircon na. okay lang umalis na mga 3 in the morning, 4 in the morning. Pero yung gusto ko, medyo pagdating ng mga 5 or 6, nandun na ako. Pero Nag-enjoy ka something na. new, nag-take off kami 10 p.m.
Hindi, mga mag-11 na yun. 10:30, ganun. Para maiwasan yung traffic ng Metro Manila. Gabi. Sa bagay, scooter kasi yung mga bit-bit nyo. Oo. No? Okay. 10 PM. Sorry, 10, if you can, 10 p.m. and then, Hanggang maliwanag na kami sa Albay. and then pahinga na kayo doon. Sa Roro. So, from 10 p.m. hanggang... Hindi, mga 11 na yun. Kasi Oh, late na, 11 na, 11 late ako. Ayos pa yung cardo niya. Kaya 11 p.m. So, 11 p.m., 10:04 na sa Tabaco na kami. Oh, With ayun. 1 hour tambay sa Lucena Highway kasi yung friend ko, wala daw siya juice na vape. Naiwan ko yung juice ng vape ko. tapos sabi ko, nag-worry ako sa kanya. Paano Siyempre, kami first time ko naman? siya ilo-long ride. Tapos sabi niya, hindi, di ba yung mga vape shop, merong open ng 24 hours. Kasi naghanap muna siya. Sige, hanap ka lang, magkakape ko. Gumawa. Trip niya. So, nakahanap naman kami. So, yun yung Pero parang... sa Catanduanes na. Sa Catanduanes pa siya nakahanap ng vape niya. Pero happy pa rin. Okay. So, 11 p.m. and then 10 a.m. nasa Roro na kayo. Nagpila na po sa Tabaco. Tabaco. Kasi Tabaco po. parang may pila. Tsaka Dapat may schedule yun, di ba? 12 noon ng take off ng Roro. And then doon na kayo nagpapahinga. 3 hours. Tapos may friend po ko from, ewan ko kung, dapat marami pa sila eh. Hindi lang kasi na ako nagsabi, nandito na kami on the way. So meron dumating, may dala pa silang Bicol Oo, binigyan pa Express. kami Si Bicol Sheng. Express. Oo, nagdala siya ng Bicol Express. May kasama pa siyang photographer na friend niya. So yun, picture. Mahirap pala. Ayaw ko nun. Ayaw ko rin nun. Gusto ko... May high profile kang kasama pag dito ka sumama. Mga 10 p.m. umalis. Hindi ko, pass na ako. Ayaw ko. Hindi pala, it's not all nice pala. Puyat pala. Puyat pala. Oh, now, lady riders who go solo often. May tip ba kayo para Who sa go solo together? may tip ba kayo para sa ibang mga gusto sumubok niyan na lady riders? Siguro ako, just let someone know saan ka pupunta. Huwag mong bida-bida. Kasi you will never really know. Lalo na kung maring hindi maayos yung motor mo, kasi hindi ka marunong gumawa, di ba? Yung mga ganun. Nag-ano ka ba? Nag-Apple AirTag ka pag Hindi. masukal masyado? Yun nga gusto kong gawin eh. Lagay mo sa backpack mo Oo, para or- alam all the time Oo, kung nasan ka. Pero meron yung meron yung option sa Yung green. Google Maps Meron. na nakashare yung gagawa Location ka ng sharing? parang circle mo. Oo. Oh. Phone lang. Pwede sa sa phone live lang. Phone lang, 360. yung Google Maps lang. Pero I put Isa pang app yung live 360. Yung Live 360. Ano Yun, naman yun? meron din ganun. maraming mga third party na parang AirTag. Ay, yung mga tagto 200 pesos. Oh, na mga yun, 400 Yung green, pesos. yung Oh, green. yung Yung green green. meron. So, what you can do is, I put it in all of our bikes. Para kung ginagamit ni Nong Amor, alam ko kung saan niya dinala yung mga motor. Kasi grabe yun. Demonyo talaga yun eh. Oh, nung nakaraan, nakita namin, nasa Gigulo eh. Pati yung Kailangan mga, niya na panggas eh. yung mga club na pinupuntahan. O yun, Long tips, hair eh. tips para sa sa gusto sumubok ng mga ganyan Yun trip. nga, make sure yung motor nyo naka-condition para maiwasan yung mga aberya. And bring enough money and food. Kasi umabot ka sa walang And mabibilan. vape. And vape, yes. And make sure Agree. you have enough gas. Kasi may mga times na wala na palang gas station na meron. Bote-bote or ganun. I-monitor nyo yung gas nyo. Parang ganun. If pupunta kayo sa mga liblib na lugar. So kahit gaano pala kahirap yung pupuntahan mo, just the basics magawa mo, you're pretty much covered. Ikaw, na ultra long saddle time. Sa akin kasi, parang kanino ko sasabihin, siya may pagpapaalaman ako wala. So parang, Sa Huwag nanay nang mo. paparinig ah. May hugot yata Hindi, yun hindi, ah. Paalam ko kay King. Nanay mo, tatay mo. hindi, parang, Paano ko kay King? nagugulat na lang minsan si daddy, sasabi niya, tatawag ako, nasan ka? Andito na po ako sa Lawag. Ha? Paano ka napunta dyan? Natutulog ka lang kanina. So parang, nasanay na sila. Dati pag sinabi ko na sa Mindanao ako, lahat na yata nagdunubena na sila nagdadasal na ngayon. Wala na, sige, kailan ka uwi? Okay. Parang nasanay na rin sila na labas ako ng labas. Pag uwi ko, kasi natutuwa sila may mga pasalubong. So, yun na yun. Bribery pala yung... So, gano'n na yun nangyari. Yung So, sagot. pag ako naman, ang masasabi ko lang, siguro, trust your instincts lagi. Tapos, hindi ko sinabi na wag magtiwala, pero matuto kang makisama, matuto kang makibagay doon sa lugar. Hindi mo kailangan sabihin na, actually, sa province, hindi naman talaga, yung iba hindi uso social media, wala silang Facebook. Merong may Facebook, pati hindi sila ganun ka-active. So, parang,
matuto ka lang makisama sa kanila and then they will help you. Magugulat ka na lang, mga big time pala sila doon sa lugar Nakikita na ko yun. nga, di ba, pagka medyo parang, halimbawa, Muslim area, may nakita ko picture mo nun, sinend mo sa akin sa news, yung Yes, nakaano ka oo. pa, yung outfit nila. Muslim Na ako. hijab. So, yun, mas sa akin lang, matuto ka makisama, makibagay dun sa lugar. At the same time, humble ka lang always sa kanila. Kasi sila rin naman ang mag-help sa'yo kapag kami kailangan Yung ka. mga nanonood sa atin, humble ha. Yung mga naka-big bike dyan, humble ha. Meron dati naka-big bike, parang, paano ba yun? Share ko lang. So, nasa NLEX ako nun. Yung pinakadulo nun, that was Shell pa. That before, bago Shell ba yun? Basta Lakeshore, bago mag-Lakeshore. Di nag-stop ako, exciting yung dala ko. Tapos puro boy sila. Puro mga mamahaling motor. Hulaan tayo kung sino yan. Sige, game. Sabi sa akin, dahil siguro kala chicks, diba? So, parang ganon. Sabi niya, saan ka pupunta? Tapos sabi ko po, sa Baguio. Sabi niya, ikaw lang mag-isa. Tapos sabi ko, opo. Tapos anong gagawin mo doon? Tapos parang sabi nila, sila pala, nagtambay lang doon. Parang may gano'n. Tapos parang bakit yun yung motor mo? Parang medyo dina-downgrade nila yung motor ko na that time. Anong brand ng motor nila? Yung mga sports eh. So, usually- Kawasaki, Honda, Suzuki. Ducati. Naka-leathers. Basta yun lang. So parang sa akin, Malinis yung mga motor. based on experience, hindi lahat na nakabigi is kumbaga, humble ka lang sa daan. Hindi mo alam kung sino yung rider na binabangga mo. Baka mamaya. Si Gemily na pala yun. Mamaya nagtatanong ka pala doon. Kumbaga, parang magtatanong ka pala ng map, hindi mo pa alam, Google Map pala ako. Alam ko naman pala yun. So, Kabisado pala. Ayun. Yun Okay. lang. Thanks for the tip. Humble. Oo nga, no, yung mga Google Map. practical na naging guest natin. Apply tayo dun yung Google Map na camera. Tapos mag-ikot-ikot. Uy, binabayaran nila yon. Parang nga. per Ay, talaga kilometer. po, parang, baka may trabaho alam po yun eh. kayo. Join kami. Per kilometer yun eh. Yung ganun, may backpack ka na 360 view. Tapos, para yung datang na-capture mo, pang-update nila sa application. Yun. Okay, next question. Anong dosage ang... Hindi, joke lang. Hindi, before we wrap this... Ibang episode na yun. Before we wrap this up, Talaga gusto ko ng adventure. Invite natin si Mark Sung. Invite natin sila... 33 minutes bago mag-live stream. Invite natin sila, Miss Teki. oo nga, itong And then, dalawang to. Ako, Si Negro. Si Bo. Oo nga, ang laking pinayat nun. Adventurok, the best episode yun. Adventurok Philippines. Oo. And then kailangan may professional tayo, si Gemily, para this is the right way to do it, di ba? Si Yung Jack ganon. pupunta dito yun. For another episode yan. And hindi naman tinatago ng mga Ayun. Before we wrap this up, may gusto ba kayong i-promote? Saan kayo matatagpuan sa mga social media nyo? Now's the time. Wala naman. Yung page ko, yung Parendes, Buncho88. Tsaka dyan lang sa tabi yung shop. Yeah, sa Mandaluyong kung gusto mo pagawa ng tambucho. Yan. Uy, dalhin ko yung yung Helix. Magpapa-loud pipe ka. Hindi. Medyo sobrang 40 years old na yung bike So puro kalawang na. It works fine. It's not noisy or anything. But it just looks like it's gonna fall off. Kabitan nyo siya yung short pipe, yung bulahaw talaga. Ayun, ikaw naman. Doon sa page ko, biyahe ni Gemily. Doon lang. Ayan. Thank you so much for joining us. Sa wakas, natuloy din tong episode na to. Thank you din. 2 buwan yata natin Lapit ni pinag-uusapan. Des dito. It took her 3 months to get here. Pero taga Marikina yata itong dalawa na to ngayon eh. Hindi ka dito. Hindi ka... Lumipat kami ng Marikina para mas malapit kami sa bundok. Na yun ang hardcore. Pambira. Marikina Ano ba yung priorities in life? Priorities. Okay, on that note, maraming salamat sa bisita sa amin dito sa Tunay na Rider. We hope to see you soon pag ginawa natin yung Adventurok episode. And see us again on the next episode of Tunay na Rider. Iba, you wanna do your spiel? Pwede, okay lang. Maraming salamat for joining Tunay na Rider. Remember, it's not what you ride, who you ride with. It's ano yung dosage mo. All right, take us out, Ivan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.